Ipinapanawagan ng mamamayan ang paglayas ni Marcos at Romualdez na sila ang pasimuno kung bakit nalumbalik ang pangumurakot sa kaban ng bayan. At dahil dyan, 5, 4, 3, 2, 1, go! Hindi ng vlogger, hindi ng survivor ng baha, kundi boses pa ng mamamayang Pilipino. Magandang tanghali mga kababayan at mga kaniniis. Narito sa inyong harapan upang ipahayag at ipagbigay alam ang aking nararamdaman at nararamdaman ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. Itong particular na sa flood control na di umano ninakaw ng magpinsan, umaabot na siya ng 1.3 trilyon ang ninanakaw ng pamilya Marcos magmula noong 2022 hanggang ngayon 2025. So ngayon magre-release na naman ng panibagong pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.76 trilyon. Ganon katindi ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Ganon tayo pabuyin ng gobyerno sa kasalukuyan. At nung unang sunan niya, ipinagyabang niya na ang natapos sa flood control umaabot ng 5,500 at mayroon pang ginagawa ng ongoing na mga flood control sa iba't ibang lugar sa dako ng ating bansang Pilipinas. Subalit noong umabot ng 3 araw, bigla siya napakchik ni Corina. Doon unti-unti lumabas ang tunay na kasinungalingan ni Bobong Adik Drug Lord Marcos. Kasinungalingan na magmula sa kalampakan hanggang kaduluduluhan ng kanyang buhok. Pagdating ng pangalawang suna, ang masakit po sa atin, mga kababayan kong Pilipino, nagbuo na naman sa Kongreso ng platform at sila raw ang mag-iimbestiga sa kapwa nilang mga magnanakaw. Sa buwakan, pabor ba kayo? Naniniwala pa ba kayo sa platform sa kanilang pag-iimbestiga mismo sa kanilang mga kasamaan? Sa buwatan yan! Ang investigasyon ng Kongreso, investigasyon ng muro-muro, investigasyon ng mga adik at may
may mga drug lord pa dyan sa loob ng Kongreso. Ang nakikipagsabuatan dyan, lalo na sa ngayon, sa mga drug lord, magmula sa Kongreso hanggang sa Malacanang. Guys, itutuloy natin, partikular doon sa pundong na banggit ko para sa 2026 na umaabot ng 6.76 trillion. Kaya nga ako ang tapang nanay. Ang tanong, mayroon pang nagawa noong unang pundo itong 2025? Wala. Ngayon, itong pundo sa 2026, aasa pa ba tayo na may magagawang mga kalsada, tulay na mga mga sirang kalye, mga sirang flood control na pupunduhan daw ng panibago ni Bubong adik drug lord Marcos. Ang nararapat dito guys, yung mga kontraktor na hindi nila ipinagpatuloy ang kanilang mga project sa flood control, ipagpatuloy nila ang kanilang paggawa. Huwag na silang manghihiuli ng panibagong pundo dahil yan ay hindi kasalanan ng mamamayang Pilipino o hindi kasalanan ng mga buhaya sa Kongreso at lalong-lalo na dito kay Bubong adik drug lord Marcos na ang kanyang bakman na itong sa Sekretary Bunuan. Sila ang pasimuno sa mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya po kami naririto sa inyong harapan, nananawagan na sana magkaisa na po tayo katulad po nung panahon ng kanyang ama na isang naging diktador, ubod ng pagkananakaw na hanggang ngayon ito si Marcos Jr. Minanan niya sa kanyang tatay ang lahing pagkamagnanakaw at mas masahol pa ngayon ang mga nangyayari kaysa noon sa panahon ng ama niya. Maraming salamat. Magkaisa po tayo. Nananawagan kami na magkaisa at magising na ang mamamayang Pilipino dahil tayo inilulubog sa kahirapan, inilulubog sa baha. Mapatayin tayo sa gutom sa pamamagitan ng pagnanakaw ng Marcos administrasyon at kasama kanyang pinsan na si Martin Tambalos Romantis. Maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat ng mga naririnig ko.